May panibagong pangalan na inuugnay sa Los Angeles Lakers ngayong off-season. Ayon sa NBA analyst na si Istok Franco, maaaring maging isa sa mga under-the-radar trade target ng Lakers ang batang forward ng Washington Wizards na si Bilal Coulibaly. Patuloy na hinahanap ng Lakers ang mga manlalarong makakatulong sa depensa habang binubuo ang koponan sa paligid ni Luka Doncic at LeBron James. Dahil dito, isa si Coulibaly sa mga manlalarong maaaring pagtuunan ng pansin ng Los Angeles dahil sa kanyang haba, athleticism at kakayahang bantayan ang iba't ibang posisyon sa loob ng court. Noong nakaraang season, nagtala si Coulibaly ng humigit kumulang 12 points, 5 rebounds at 3 assists kada laro para sa Wizards. Bagamat bata pa lamang, ipinakita niya ang malaking potensyal bilang isang two-way player na kayang mag-ambag sa magkabilang dulo ng court. Kilala si Coulibaly bilang isang mahusay na perimeter defender. Sa kanyang taas na 6'7" at napakahabang wingspan, kaya niyang bantayan ang mga guards, wings at maging ilang power forwards. Bukod sa depensa, mahusay din siyang tumakbo sa fast break, tumapos sa rim at patuloy na umuunlad ang kanyang playmaking at outside shooting. Isa sa mga dahilan kung bakit lumalabas ang kanyang pangalan sa trade rumors ay dahil sa patuloy na rebuild ng Washington Wizards. Kasalukuyang nasa yugto ng malawakang pagbabago ang franchise matapos mag-ipon ng mga batang talento at draft picks para sa kanilang pangmatagalang plano. Inaasahang mas lalo pang magfo-focus ang Wizards sa kanilang bagong core at sa mga batang manlalarong kanilang bubuuin para sa hinaharap. Dahil dito, may posibilidad na maging bukas sila sa pakikinig ng mga trade offer para sa iba't ibang manlalaro kung makakakuha sila ng kapaki-pakinabang na kapalit. Nasa rookie contract pa si Coulibaly at nakakontrata hanggang matapos ang 2027 season. Dahil dito, kontrolado pa siya ng Wizards sa loob ng ilang taon at hindi nila kailangang magmadali sa anumang desisyon tungkol sa kanyang hinaharap. Para sa Lakers, malaking tulong si Coulibaly dahil maaari siyang maging pangunahing depensibong wing ng koponan. Hindi niya kailangan ng maraming tira upang maging epektibo at kaya niyang gawin ang mga trabahong kadalasang hindi lumalabas sa statistics. Ang kanyang depensa, enerhiya at kakayahang maglaro ng walang bola ay bagay na bagay sa tabi ni Luka Doncic at LeBron James. Sa ngayon ay wala pang indikasyon na aktibong isinasama ng Wizards si Coulibaly sa trade market. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang off-season at naghahanap ng paraan ng Lakers upang palakasin ang kanilang roster, isa siya sa mga pangalang dapat bantayan ng mga tagahanga ng Purple and Gold. Kung sakaling maging available siya, maaaring isa si Bilal Coulibaly sa mga pinakamahusay na batang wing na pwedeng idagdag ng Lakers para sa kanilang hinaharap. Samantala, patuloy naman na inuugnay ang Lakers sa veteranong center na si Nikola Vucevic habang naghahanap sila ng karagdagang lakas sa frontcourt para sa susunod na season. Sa edad na 35, wala na siya sa kanyang prime years, ngunit nananatili siyang isa sa mga pinaka-skilled offensive centers sa NBA. Nitong nakaraang season, nagtala siya ng 15 points, 8 rebounds at 3 assists kada laro. Patunay na may maibibigay pa rin siyang malaking kontribusyon sa isang koponang may championship aspirations. Noong nakaraang season, na-trade si Vucevic mula sa Chicago Bulls papuntang Boston Celtics. Sa kanyang pananatili sa Boston, nakatulong siya bilang floor spacing center, rebounder at veteranong leader sa loob ng locker room. Bagamat hindi na siya ang pangunahing scoring option, naging mahalaga pa rin ang kanyang karanasan at basketball IQ sa sistema ng Celtics. Isa ring magandang punto para sa Lakers ang kanyang kontrata. Papasok si Vucevic sa huling taon ng kanyang kasalukuyang kontrata, kaya hindi ito magiging pangmatagalang panganib para sa organisasyon kung sakaling kunin nila siya sa pamamagitan ng trade. Maraming dahilan kung bakit bagay si Vucevic sa Lakers. Una, isa siyang center na kayang tumira sa labas ng paint, bagay na makakatulong upang mabigyan ng mas maraming espasyo sina Luka Doncic at LeBron James. Pangalawa, mahusay siyang passer para sa isang big man at kayang gumawa ng opensa para sa kanyang mga kakampi. Pangatlo, nananatili siyang maaasahang rebounder na makakatulong sa pagkontrol ng boards. Gayunpaman, may mga panganib din sa pagkuha sa kanya. Dahil sa kanyang edad, posible nang bumaba anumang oras ang kanyang produksyon. Hindi rin siya kilala bilang elite rim protector at maaaring mahirapan laban sa mas bata at mas atletikong mga center. May mga pagkakataon din na nagiging target siya sa depensa lalo na sa pick and roll situations. Samantala, patuloy namang nahahati ang opinyon ng mga tagahanga tungkol kay DeAndre Ayton. Mas bata siya at mas athletic kumpara kay Vucevic, ngunit madalas na nababatikos dahil sa kakulangan ng consistency sa kanyang laro. Bagamat kaya niyang mangibabaw sa loob ng paint, hindi niya maibigay ang floor spacing, passing ability at perimeter shooting na isa sa pinakamalaking lakas ni Vucevic. Kung ang hanap ng Lakers ay isang center na makakatulong agad sa opensa, magbibigay ng shooting sa harap at may sapat na karanasan sa malalaking laban, maaaring mas magandang opsyon si Vucevic. Ngunit kung mas bibigyang halaga ng koponan ang edad, athleticism at pangmatagalang potensyal, mananatiling may kaso rin para kay Ayton. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo? Mas gugustuhin ba ninyong manatili ang Lakers kay DeAndre Ayton o mas magandang subukan nilang kunin si Nikola Vucevic para sa susunod na season? A lot of folks in the building tonight. Here's Vucevic, that ball fake, that's on Gobert. Didn't bite.